sa Presidential Communications Operations Office. Kasama ang Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IDC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radio Vision sa Media ng Bayan sa araw na ito ng Huwebes, ikalawa na tayo sa buwan ng Hulyo 2015. At siyempre pa, makakaagapay po natin, makakapiling natin ang ating po namang Putya ng People's Television Channel 4, Miss Ara Perez. Good morning, Ara. At ang ating the one and only one, Julius Loverboy de Zamboron, para sa ating edisyon ngayon. At siyempre pa, mga kaibigan, dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, nagbalik na ang puti-kutitap at nagniningning na kagandahan mula sa ating pong studio, ang ating pinagmamalaki ng Baliwag, Bulacan, ang aking co-anchor lady with a lip smile, Miss Vivian. Good Thursday morning! Welcome back. Thursday morning ka, Francis. Maraming salamat at magandang umaga rin po sa lahat ng taga-subaybay ng Radyo Vision. Samahan niyo kami sa susunod na isang oras na pag-ating ng mga pinakamaiinit na balita sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Gulia. At ang inyo namang kaagapay, Francis Cancino nag-aanyaya. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Thursday edition. Kalakip na rin ang pagpapakawala natin ng mahalagang paglilingkod na pambayan, paghimay sa ilang mga napapanahong usaping nating mga pahayagang pangumaga, and of course, ang ating pong issue sa ating hapag ng talastasan, Bevs, ngayong araw na ito. At nandiyan pa rin ang ating pag-agapay ng People's Television Channel 4 at ang ating... Kaagapay rin po natin ang IBC Channel 13. Mapapanood niyo po kami dyan mamayang alas 12 ng tanghali sa pamamagitan ng isang delayed telecast. At para po sa ating mga taga-subaybay na nais pong mag-participate sa ating talakayan, maaari po ninyo i-text ang inyong mga katanungan, komento at kuro-kuro sa ating hotline number 0922-582679. Huwag lamang kalimutan, please, ang inyong mga pangalan at addresses. Hindi po namin mababasa ni Vivian in fairness kapag walang pangalan at address. At welcome back. Thank you, Ka Francis. Na-miss ka ng ating mga listeners, babes, and viewers. Na-miss ko rin kayo kahapon. Oo, pero hindi mo dala yung eroplanong hinihiling ko sa iyo. Mahirap dalhin yung eroplano, Ka Francis. Well, anyway, alam mo, babes, talaga namang maraming mga pangyayari dito sa ating lipunang ginagalawan. Na kung minsan ay nakatutuwa, kung minsan na may nakakagalit. At kung pag-aangat ng kilay, nakakapagsimangot. At kung minsan ay nakakasuka. Nakakasuka yung mga ilang mga bagay-bagay, lalo na itong isang panukala ngayon na naalala mo yung usapin ng photobomber na yan sa bantayog ni Gat Jose Rizal na ating dakilang bayani ng lahing Pilipino. Abay, para daw hindi maging perwisyo yung building sa likod ni Gat Jose Rizal. Si Gat Jose Rizal ang paikutin na lang yung kanyang bantayog. Biro mo, patay na, hihiluhin mo pa. Paiikutin yun daw ang panukala para hindi maging photobomber yung... Ay, tama yan, Ka Francis. Kahapon naglabas ng panukala itong si Manila Representative Amado Bagaching na kasi di ba nagiging issue ngayon Torre de Manila at masyado nang mataas para, ewan ko kung titibagin pa ba yan, depende sa Korte Suprema. Ayaw daw ng DMCI. But it's not up to them. It's up to the Supreme Court. Kung ano magiging desisyon nila. Anyway, kasi sabi nitong si Representative Bagaching, ang purpose naman daw ni Rizal ay talagang humarap sa silangan. So, kung i-turn daw itong monumento ni Rizal, it will be consistent dun sa gusto ni Rizal na humarap sa silangan bago mamatay. Pero, syempre, kumukontra ang National
and the arts. Kasi ang pagharap daw doon sa Bay, doon sa Manila Bay, ay bahagi ng pagpapakita ng mataas na pagpapahalaga dito sa ating pambansang bayani. Kasi kung mapapansin natin, yung mga properties na nakaharap sa dagat, yun yung mga talagang valued properties, yung mga matataas ang value. Right. Pero alam mo, kapag yan talagang ipinilit na iikot yung bantayog ni Gato C. Rizal, siguro kahanap pa tayo ng mga expert. Expert in the sense na mag-spirit of the glass pa tayo. Tawagin natin, iistorbohin pa natin ang nananahimik ng kaluluwa ng ating bayani kung sasangayon siyang umikot yung kanyang bantayog. Wow, ay baka mabuhay sa galit yan. Nako po, wag naman sanang ganon. Maging sa ibang bansa, yung pagkakatayo ng bantayog ni Gato C. Rizal sa mga maunlad na bansa na kung saan ay nakarating siya, sa Germany, kung saan talagang nire-respeto nila. Nire-respeto nila ng ganon. Hindi man nila bayani yan, pero nire-respeto nila. Bakit dito sa atin? At the di bantayog, the monument, dahilan doon sa naitayo na yung gusali, yung bantayog ang imumove mo. Wow! Salamat sa mga matatalinong kaisipan. 7 minutos, 27 segundos makalipas ang alas 6. Verbs! Yes, Ka Francis. Andiyan na ba? Dumating na. Dumating na pala. Ilarawan na natin kagyat para naman na sa kabatiran ng ating mga motoristas na nag-i-out pa rito sa mga lansangan ng Metro Manila ang ating po namang sitwasyon na ilalarawan ng ating the one and only one. Loverboy, Desamburon. Julius, good morning and go. Ikalawa sa buwan ng Hulyo 2015, magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Metro Manila. Silipin na po natin ang pinakahuling lagay ng mga pangunahing kalsada sa tulong ng MMDA Traffic Metro Base. Unahin po natin ang bahagi po ng EDSA P-Tuazon sa lungsod po ng Quezon. Sa mga sandali pong ito ay nagiging maluwag pa naman hanggang sa mga sandali pong itong tayo sa telebisyon at sa radyo. Ang daloy ng ating mga sasakyan sa bahagi po ng southbound lane patungo po ng area ng Makati, gayon din po ang northbound lane pabalik po ng North Avenue at maging po ang service road na papasok ng Araneta Center at ng Cubao. Lipat tayo ngayon sa may bahagi po ng EDSA Magallanes sa mga nanggagaling po sa may bahagi po ng South Luzon Expressway. Patungo po kayo sa may bahagi po ng EDSA Ayala o di kaya po sa EDSA Orense kung saan makikita ang mismong tanggapan ng MMDA. Nagiging maluwag pa naman po hanggang sa mga sandali pong ito ang daloy ng ating sasakyan. Abay, ganun din po ang nararanasan ninyong daloy ng pabalik naman po ng area po ng southern part of Metro Manila. Kabilang na po yung mga tutungo ng NAIA Terminals 1, 2, and 3 o kaya po sa may bahagi ng Taft Avenue. Libat tayo kagad sa may bahagi po ng C5 Green Meadows bilang alternatibong daan ng mga motorista. Nagiging tuloy-tuloy pa naman at possible sa mga kababayan natin. Ito pong magkabilang lane ng C5 Green Meadows. Pwera po lamang doon sa mga motorista na nakahimpil po dahil sa pinapatupad ng stop and go signal. Yan po yung mga motorista, yung mga sasakyan natin nakakaliwa dyan po sa may bahagi ng C5 area. At syempre, lungsod ng Maynila, dyan po sa may area po ng Quirino Grandstand Roas Boulevard, nagiging maluwag pa naman po, light pa rin ang sitwasyon ng trapiko. Pero hanggang mamaya po mag-aalas 7 ng umaga, ay unti-unti na pong tataas ang volume ng mga sasakyan, lalo na po yung mga nanggagaling sa may area po ng Pier Zone sa Maynila, and the Circle Intramuros, gayon din po yung mga patungo na rin po ng area ng Manila City Hall at Loton. Yan po yung mga sasakyan naman nanggaling sa may area po ng Coastal Road at Sukat or Multinational sa lungsod ng Parañaque. Ngayon pong araw po ng Huwebes, napakagandang araw po ng Huwebes ng 8 ang ating number coding scheme. Iwas po lamang kayo sa lungsod ng Las Piñas at ng Makati dahil huli ang kanilang pagpapatupad dito. At syempre meron po tayong window hours. Mamaya po yan alas 10 ng umaga at magtatapos ng alas 3 ng hapon. Ang ating laging paalala sa mga motorista para maiwasan ang aksidente, sumunod po tayo sa batas trapiko at huwag kakalimutan na mag-smile araw-araw. Ako po ang inyong lingkod, Julius D. Samburon para sa Radyo Vision ng Media ng Bayan.
Okay, thank you very much, Julius Loverboy de Zamboron. Nagatid sa ating orasan 11 minutos. Segundos makalipas ang alas 6, tuloy-tuloy na tayo sa unang bahagdan ng ating Thursday edition. Bebs? Yes, buksan muna natin ang ating aparador ng message. Jess, good morning po. Ako'y nanonood ng Radyo Vision dahil gusto ko lang marinig at makita si Miss Ara Perez. Oy! Mula po yan kay Alain Carmona ng Bacolod City. Masigla at maganda umaga, gwapong Sir Francis. Ayan ang sinasabi ko. Yan ang talaga. Okay, thank you. Ang lakas ng ulan dito sa Rizal, Palawan. God bless po and more power. Mula po yan kay Rodel Dorado. Good day, Ate V, Kuya Francis. Po, bati lang po ako sa Bicol, yung Haranilla family. Maraming salamat po. Hi din kay Yayi, Yuki, Kem at Kiray from Angel ng Antipolo. Keep up the good work, guys. God bless. Good day, Ate V, Kuya Francis. Batigin ko lang po si JR Baldemoro dyan sa Iloilo City. Ingat po kayo lagi. Maraming salamat po. Okay, napakarami nating mensahe. Happy viewing, happy listening po. Thank you very much. Okay, tuloy-tuloy na tayo. 12 minutos, 12 segundos makalipas ang alas 6. Bebs. Yes, narito na po ang unang bulusok ng ating mga tampok na balita para sa... Balitaan dito sa Radyo Vision. Pangulong Aquino, hinimok ang mga sundalo ng bansa na ipagpatuloy ang maayos na serbisyo sa bayan. Suspendidong Makati Mayor Junjun Binay, pansamantalang nilisan ng Makati City Hall habang wala pang nailalabas na TRO ang Court of Appeals. Pagdinig sa Kamara ng tinaguriang pambansang photobomber na Torre de Manila, nauwi sa sisihan at turuan. Ang mas malawak na partisipasyon ng mga kabataan sa anumang uri ng kalamidad, pinagtibay ng DILG at National Youth Commission. Siksik at mainit ang mga balita, kaya tutok na kasabay ng inyong almusal dito sa Radyo Vision, Media ng Bayan. Maraming salamat, Francis at Vivian. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, 2 ng Hulyo. Narito na ang mga balitang tinutukan ng Media ng Bayan. Hinimok ni Pangulong Aquino ang mga sundalo ng bansa na ipagpatuloy ang maayos na serbisyo sa bansa. Dito ay tiniyak din ng Pangulo ang patuloy ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines para sa pagtugon ng peace and order, kalamidad at seguridad ng teritoryo. Balitaan mo kami, Rocky Ignacio. Inatasan at hinamon ni Pangulo Aquino ang mga sundalo na panatilihin ang pagtahak sa matuwid na landas. Pinangunahan ni Pangulo Aquino ang 68th founding anniversary ng Philippine Air Force sa Clarkfield, Pampanga. Git pa ng Pangulo sa ilang taon ng kanyang pamumuno na bigyan daan ng matagal na dapat modernisasyon sa sandatahan lakas ng Pilipinas dahil sa reforma. Malinaw po, meron ng gobyernong tunay na nagmamalasakit sa mga kawal natin kumakalinga sa mga umayan. Natin sa pwesto, makakaasa kayong hindi magbabaliw ang suporta natin sa inyong hanay. Dodoblehin pa natin ang pagsisikap upang mapabilis pa ang paghubog natin sa isang hubungin papawid na talagang may pagmamalaki ng ating mga boss ngayon at ng mga susunod pang henerasyon. Ang atas at hamon ko naman sa inyo. Sa bawat sangandaan, manatili kayong tumatahak sa landas na tama at makatwiran. Patuloy kayong maging pagtanggol ng ating lipunan. Dahil dito, tinyak ni Pangulo Aquino ang pagpapalakas pa ng puwersa ng Philippine Air Force para sa pagtugon sa peace and order at seguridad ng mga teritoryo. Ayon sa Pangulo, dahil sa reforma at masinop na paggamit ng pondo ng bayan, magkakaroon ng bagong mga aeroplano, helicopters ang Air Force na matagal na umanong napabayaan ng nakaraang administrasyon. Sa December darating ang unang mga air assets na nabili ng Pilipinas. Ang dating nag-iisang C-130 natin, ngayon 3 na at nasa proseso tayo ng pagdagdag ng 2 pang unit para lalo palakasin ang iyong heavy lift capability. Natanggap na rin ninyo ang una sa 3 binili nating CASA C295 medium lift transports at 2 bagong Bell 412. Nakatakda din dumating ang 2 pang units ng C2 C212 light lift transports
at 6 pang Bell 412 Combat Utility Helicopters. Dagdag pa rito, mayroon din tayong nakapilang 6 na close air support aircraft na lalo magpapalawig sa kakayanin ninyong magsagawa ng iba't ibang operasyon sa ating bansa. Sa Disyembre naman, matatanggap na ninyo ang unang 2 unit sa ating SA FA-50 lead-in fighter trainer jets na binili natin mula sa South Korea. Nitong ang Hunyo, matagumpay na naisagawa ang maiden flight ng unang FA-50 unit na binili natin. Malapit na nga pong mag-take off sa sarili nating fighter jets na ito, na inaasahang higit na maglililang sa kakayahan nating pangalagaan ng ating teritoryo. Bukod sa pagkakaloob ng bagong kagamitan, nakatuon pa rin niya ang administrasyon sa kapakanan ng mga sundalo katulad ng pagkakaloob ng sariling tahanan. Di nga lang pagbili at pag-upgrade sa mga kagamitan para sa inyong mga misyon ang tinututukan natin. Tinutugunan din ng inyong gobyerno ang iba pang pangangailangan ng ating uniformadong hanay. Sa ilalim po ng Phase 1 at Phase 2 ng housing program natin para sa ating mga uniformadong hanay, nakapagpatayo na tayo ng 52,641 units ng bahay. 400 units dito ang nakalaan para sa ating hukbong himpapawid. Dahil din ang tinasa nating subsistence allowance para sa AP at maging ang pagbili ng mga angkop na kasuotan ng mga kasapi ng Air Force. May tema na matatag na bagwis, dangal ng bayan, lakas ng sambayanan, 14 na natatanging miyembro ng Air Force ang pinarangalan ng Pangulo. Ipinakita sa okasyon o sa tinaguriang Capability Parade ang kakayahan ng Air Force sa pagganap sa kanilang tungkulin. Ang 710 Special Operations Wing na nagkaroon ng bagong communications bands na kadalasang ginagamit sa remote areas para sa pagpapatupad ng air missions pati na ang pagganap sa humanitarian at disaster relief. Ang 505th Search and Rescue Group, ang Humanitarian Assistance at Disaster Response Unit ng Armed Forces of the Philippines at kilala rin bilang Angels ng Philippine Air Force. May newly trained technical divers on unit na capable na mag-perform ng deep underwater search and retrieval pati na rin ang water surface search and rescue sa panahon ng pagbaha at sea emergencies gamit ang rubber boats at iba pang search and rescue equipment. Mayroon rin collapse structure search and rescue capability na handa ng i-deploy bilang paghahanda sa iba pang uri ng sakuna katulad ng lindol, landslide at iba pa. Ito ang huling Air Force anniversary na dinaluhan ng Pangulo sa ito na mabibigyang halaga ang mabuting pamana ng kanyang administrasyon. Ito na po ang huling anibersaryo ng ating hukbong himpapawid na dadaluhan ko bilang inyong Commander-in-Chief. 1 taon mula ngayon, babalik na ako sa buhay pribado. Kaya sa pagharap ko sa inyo, mainam na balikan natin ang panatang binitawan ko. Ipamana ang isang Pilipinas na di hamak na mas maganda kaysa sa aking tinatnan. Patunay ang matatagumpay nating reforma sa hukbong himpapawid at sa buong sandatahang lakas na tumututo tayo sa ating salita. Naalala ko nga ang sinabi ng isang bagong graduate ng Philippine Military Academy nitong at sabi niya po sa akin, salamat daw at yung ating Air Force hindi na lang puro air kundi talagang meron na rin force. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Clark Street, Pampanga. Pansamantalang nilisan na ng suspendidong si Makati Mayor Junjun Binay ang Makati City Hall. Ito ay habang wala pang nilalabas na TRO ang Court of Appeals. Ito ang tinutukan ni Julius Disamburun. Kahit labag sa aking puso, ako po ay pansamantalang lilisan sa ating City Hall. Ito ang Madam ni Makati City Mayor Junjun Binay sa kanyang pansamantalang paglisan sa Makati City Hall sa pagpasok ng buwan ng Hulyo. Ito din ang naging desisyon ng nakababatang Binay habang wala pang inilalabas na temporary restraining order ang Court of Appeal sa suspensyon nito. Maaalalang sa ikalawang pagkakataon ay dumulog ang kampo ni Binay sa CA matapos isilbi ang preventive suspension dito ng Office of the Ombudsman na may kaugnayan sa sinasabing maanumalyang konstruksyon ng Makati Science High School building. Ani Binay, iginagalang nila ang desisyon ng korte at susunod sila sa anumang ipinag-uutos nito. Hindi ko po kayang tiisin na merong hindi ko po kayang tiisin na tayo po ay binibigyan ng karahasan dito sa ating lungsod na ang mga mamamayan po natin ay naaabala.
Sa ngayon ay hindi pa ito inaaksyonan ng CA. Sa halip, binigyan nito ang Ombudsman at ang Department of Interior and Local Government ng 10 araw para magkomento sa motion, habang may 5 araw naman para magkomento ang kampo ng mga Binay. Hindi pa ho tayo nabibigyan ng PRO or Writ of Preliminary Injunction, pero hindi naman po dinideny ng Court of Appeal ang ating posisyon. Hindi po dito natatapos ang laban po natin. Sa larawang ito, mapapansin ang pagyakap ni Vice President Jejomar Binay sa kanyang anak habang papaalis ng City Hall. Todo naman ang ipinaabot na suporta ng mga kapartido, kaibigan at ilang taga-Makati sa mga Binay. Daang-daang pulis naman ang nakabantay sa paligid ng City Hall para mapanatili ang kaayusan sa lugar. Samantala, inihirit naman ni Vice President Binay sa mga media na ilabas ang kuha ng umano'y pananakit ng mga pulis sa mga taga-suporta ng kanilang pamilya na pinagbawalang pumasok sa City Hall. Matatanda ang inukupa ng mga taga-suporta ng pamilya Binay ang palibot ng City Hall. Harangan ang pagsisilbi ng suspension order kay Makati Mayor Junjun Binay na mula sa Ombudsman. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon. Kaugnay niya na itiniyak naman ni Acting Makati Mayor Romulo Kid Peña na sinusunod lamang niya ang batas sa pagtungo niya sa Makati City Hall. Ayon kay Peña, sisiguraduhin niya ang pagbabalik sa normal na operasyon sa City Hall. Nagbabalik si Julius Di Samburon. Ilang oras matapos ang pag-alis ni suspended Makati Mayor Junjun Binay, agad na nagtungo at bumisita si Acting Mayor Romulo Kid Peña sa City Hall. Si Peña ang kahalili ng suspendidong Makati Mayor at dito'y mainit siyang sinalubong ng kanyang mga taga-suporta. Ilang pulis din ang nakapalibot sa opisyal sa kanyang pagtungo sa City Hall. Alam ko yung iba talagang giting na giting. Alam ko, nakita niyo po ito parang sequel to nung una kong pagpupo bilang acting mayor. Alam ko, gusto nyo na tayo pare-pareho mabilis makapag-function. Naiintindihan ko po kayo, pero buti po yung malumanay po natin gawin ang lahat. Sa pagharap ni Peña sa mga mamamahayag, sinabi nitong hindi siya nagmamadali sa pag-upo sa posisyon bilang alkalde ng lungsod. Sa halip ay sumusunod lamang siya sa ipinag-uutos ng batas. Daang matapos maisilbi ng DILG ang panibagong suspension order laban kay Binay dahil sa kontrobersya sa Makati Science High School building, agad na nanumpa si Peña kay Assistant City Prosecutor Julio Cesar Gaurano nitong Hunyo at 30. Sa lahat po ng sektor ng lungsod ng Makati, lalong-lalo na sa mga negosyante at taxpayers, makakaasa po kayo ng patuloy kami tutulong sa mga transaksyon dito po sa ating lungsod. Ito na ang ikalawang beses ni Peña na mauupo bilang alkalde ng lungsod dahil nitong Marso lamang ay nanumpa na din siya bilang lungsod. Musod naman ang ipinataw ng 6 na buwang suspension ng Ombudsman kay Binay dahil naman sa issue ng Makati City Hall Building 2. Ito ang unang pagkakataon mula noong taong 1986 na hindi isang Binay ang mamumuno sa Makati. Huwag po sanang makasamain ng iba na hindi po natin kaayon sa paniniwala. Kayo po yung mga taga-Makati at alam po namin na napakahirap sumailalim, lalong-lalo na kung napamahal na sa iyo ng pagkatagal-tagal na panahon ang panunungkulan dito. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon. Samantala, kinilala ni DILG Secretary Mar Rojas ang pansamantalang pagbaba sa pwesto ng Batang Binay matapos mabigong makakuha ng temporary restraining order mula sa Court of Appeals. Kaugnay nito, nanindigan si Rojas na ipinatutupad lamang ng pulisya ang mandato nito sa sitwasyon sa Makati City Hall. Si Dina Pagibitan para sa detalye. Nagpasalamat si Interior and Local Government Secretary Mar Rojas kay suspended Makati Mayor Junjun Binay sa pagtugon umano nito sa panawagang pairalin ang batas. Kasunod ito ng pagbaba ng alkalde sa pwesto, bunsod ng ikalawang suspension order na inilabas ng Ombudsman laban kay Binay kaugnay naman na maanumalyang pagpapatayo ng Makati Science High School building. Nagpapasalamat ako sa kay Mayor Binay na tumugon siya sa aming panawagan na pairalin ang batas. Batas at batas naman lang ang dapat na mangibabaw para sa lahat. Sa tanong naman na ginamit ng pamahalaan ang buong puwersa nito para mapababa ang alkalde at ang patutsadang pamumulitika lamang ito, sagot ni Rojas. Hayaan na lang natin sila, hindi naman ako kakagat sa mga patutsadang ganun. Tayo pinaglalaban natin ang batas. Walang mas mataas sa batas.
Ang batas dapat ang siyang manaig sa ating bansa. Nanindigan din si Rojas na tumutugon lamang ang Philippine National Police para mapanatili ang kaayusan sa Makati City Hall. Nakita naman natin, no, doon sa Makati halimbawa, na very professional, very restrained, very responsible ang kilos ng PNP. Saka nakakita na ang PNP pa, sila ang binabato ng sila ang hinahampas, sila ang kinikwelyuhan. Hindi ba yan ang height of professionalism? Tatalima rin ani Rojas ang DILG sa batas, kaugnay ng pagsibak sa serbisyo ng Ombudsman kay dating PNP Chief Alan Purisima at 10 pang PNP dahil sa maanumalyang kontrata sa Werfast Documentary Agency noong 2011. Ipapatupad natin ang batas. Kung yan ang hatol, hindi ko pa nakikita ang order, pero kung ano man ang hatol ng kinaukulan, ay susundin natin. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibita. Sa iba pang balita, kinilala ng Malacanang ang desisyon ng tanggapan ng Ombudsman na nagtatanggal sa serbisyo kay dating PNP Chief Alan Purisima at 10 iba pang opisyal ng PNP. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, ang batas ay dapat pairalin sa sinuman kahit pa kaibigan o kaawa administrasyon. Dagdag pa ng kalihim, inaasahan nilang ipatutupad ng Ombudsman ang dismissal order sa PNP officials. Si Purisima at ang isa pang opisyal ng PNP na tinanggal sa serbisyo na si Chief Superintendent Raul Pestrasanta ay mga nagsilbing aide ni dating Pangulong Corazon Aquino. At yan na po muna ang aming mga ulat para sa oras na ito. Balik na sa inyo, Francis at Vivienne. Maraming salamat, Ara Perez. 27 minutos, 17 segundos makalipas ang alas 6 sa ikalawang aparador ng Message Center. Pakibati ng happy birthday, Daddy Kong Guap Medina, 69th birthday. Happy birthday, Dad. From Marlo Medina. Good morning, Ka Francis and Bebs. Binabati ko kapatid namin dyan sa Lahug, Cebu City. Boy Nora from Max and Merly of Tagum City. Good morning po, pabati kay Tony Boy Banyes at Mikay ng Tarlac mula kay Presi Banyes ng Tarlac. Good morning, Sir Francis and Ma'am Bebs. I'm your avid listener every morning. Binabati ko po ng 55th founding anniversary today on Southern Leyte from Nida Bernales of Sogod, Southern Leyte. Good AM, Kuya Francis. Palagi kami nanonood ng media ng bayan. Gusto si Pangulong Aquino at Marroas ang magkatandem, Tessie ng Bulacan. Good morning, Ka Francis at Bebs. Binabati namin kapatid namin dyan sa Lahug City. Boy at Nora from Max and Merly. Okay, at mula kay Cel Dotolio, Leyte. Kaya lang todo punta ang mga taga-suporta ng mga binay dahil may libreng pagkain na binibigay. Well. Wag naman. Okay. Good morning, Ka Francis. Messages po. Napakaraming nakikinig. Wag naman po tayong magusga sa ating kapwa o politikong nakakasuhan. Dahil lahat po tayo pong perfecto, ang Diyos lamang po na kapag-uhusga sa atin. Nika Camacho ng Catanduanes. And finally, good AM, Ka Francis, beautiful B. Pakibati ang aking anak, Ace Evaristo, Edith Andres at Tropang Ganda, Eli Bonifacio, Tiwa Elisa Manuel ng Tropang Ganda. Thank you very much. 29 minutos. At 9 segundos makalipas ang alas 6 sa unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Bayan Patrol Report. Puntahan agad natin ang ating kasama mula sa Sogod, Southern Leyte. Nariyan si Gemma Narit. Magandang umaga. Maadjong buntag, Sir Francis. Good morning, Vivienne. Maadjong buntag, Pilipinas. Nagiging matagumpay ang ika-55th founding anniversary ng lalawigan sa Southern Leyte. Hindi man nakarating si former Senator at Rehabilitation Czar Panfilo Ping Lacson dahil may sakit ito, nagpadala siya ng isang mensahe kay Attorney Karen Jimeno. Naging chairman din ng board of naging chairman naman sa Miss Southern Leyte si Miss Shalan Romulo. At ipinahayag kahapon ni Governor Roger Uging Mercado ang concreting ng mga farm to market roads kailangang tapusin niya sa kanyang first term bilang gobernador ng Southern Leyte.
at sa huling bahagi ng 2015, magiging operational na ang Maasin City Southern Leyte Airport na ito rin ang ipinangako ni Presidente Noynoy Aquino sa mga Southern Leyteños na bago siya bubaba sa kanyang pwesto sa 2016, magiging operational na ang lahat na paliparan sa ating bansa. Niantay pa rin ang pronouncement ni Pangulong Aquino sa kanyang SONA kung sino man ang kanyang susuportahan at maging pambato sa Liberal Party sa darating na halalan sa 2016 at ito naman ang susuportahan ng mga Southern Leyteños ayon kay Governor Mercado. Para sa Radyo Vision, Gemma Destiza Narit, DYSL, Radyo ng Bayan, Sogod, Southern Leyte, Media ng Bayan. Maraming salamat, Gemma Narit. Samantala mga kaibigan, puntahan naman natin ang ating kasama mula sa Batanes. Nariyan si SP Argonza. SP, magandang umaga. Konektado. Umaga, pansamantalang ipinagpaliban ang kick-off program ng Nutrition Month Celebration kahapon dito sa Batanes dahil sa kasalukuyan pang ganap na sports competition ng community level kaugnay pa rin sa week-long Batanes Day celebration. Dahil mamayang hapon pagagawin ang closing program kaugnay sa 232nd Batanes Foundation Day dahil karamihan ay abala sa iba't ibang activity na pagkasunduan ng Provincial Nutrition Committee members na sa Lunes, July 6 na lamang gagawin ang kick-off activity ng Nutrition Month. National Police kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno ay nakatakdang magsasama-sama at magsayaw ng Zumba bilang panimula sa buong ay magkakaroon ng tanim ng malunggay sa paligid at pagkaraan ay ang sama-samang pagbibisikleta iikot sa bayan ng Basco bilang ehersisyo at araw naman ang gagawin ang closing program. Para sa Radyo Vision, SP Argonza ng DWS, Media ng Bayan. Maraming salamat, SP Argonza. Puntahan natin kagyatang Radyo ng Bayan Davao with Miss Peng Alinio. Peng, maayong buntag, konektado ka. Maayong buntag, Francis at Vivian, sinabi ni Milda Joy Kirunay ng DILG na kami na lang inalarma ang lahat ng mga opisyal sa buong Rion 11 kung ano ko lang dapat gawin kung sakali mang tumama sa kanilang kalamidad, tulad ng walang hukay na pag-ulan, tulad ng paglikas sa mga ligtas sa lugar at kung saan dapat ilagak ang lahat ng mga pamilya na silikas. Ayon naman kay Rebecca Lopez, OIC ng Office of Civil Defense, na ang mas malaga ang paghahanda. Ibig sabihin habang wala pa ang kalamidad ay may mga pagsasanay ng ginagawa sa kanilang mga barangay o komunidad, lalo na sa mga lugar na bahain at malapit sa ilog, malapit sa matatapik na lugar, malapit sa karagatan at iba pang delikadong lugar. Ang pahayag ay may kinalaman sa National Disaster Consciousness Month ngayong buwan ng Hulyo. Samantala, ang Confederation of Grain Retailers Association of the Philippines o GRECON, pinaalahanan ng lahat ng mga rice retailers na maging mapagbantay sa mga kumakalat na fake rice. Kung natatandaan, nagdadala si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa mga negosyante na bebenta ng fake. Agad na inatasan nito ang pulisya sa pamumuno ni Davao City Police Office o City Director Police Senior Superintendent Vicente Darao Jr. na dalagaro na lahat ng mga outlets ng bigas na pinaghinalaang nabibenta ng fake rice sa agritong arastuhin dahil ito ang isang economic sabotage. Ang ating mga balita para sa Division, Peng Alinio ng Davao City, Media ng Bayan. Thank you very much, Miss Peng Alinio, Radyo ng Bayan Davao, nagatid sa ating orasan. 34 minutos, 24 segundos, makalipas ang alas 6. Bebs, ihabol mo lang yung mga reaksyon, please. Maraming nagagalit dito, dun sa bagong proposal regarding dito sa ni Rizal. Laking income daw ng mga contractor mula kay Louis ng Valenzuela Louis Valenzuela ng Virac Catanduanes. Good morning po. Nakukulo ang dugo at nakakawala ng respeto ang mga gagawin nilang pag-ikot ng monumento ni Gat Jose Rizal. Wag naman po, pag-isipan mabuti. Maraming salamat. God bless Radio ng Bayan. Geraldine ng Tabuk City, Kalinga. Good morning sa inyong dalawa, ka Francis. Bakit kailangan pang iharap sa silangan si Rizal? Ilang dekada na nakagawian ang estatwa ng ating bayani. Baka may nakita na naman na something naputol
simple ang mensahe. Iyon, something. At sa pamamagitan ng something na yan, hindi natin alam kung ano yan something. Kasi masyadong mahaba ang mensahe. Ito pa, bakit ang mag-a-adjust ang dati nang nakatayo na bantayog ng bayani na malaki ang nagawa sa bayan in favor of DMCI na walang ginawa kundi magpayaman? Malaking kabobohan ang suggestion na yan. Yan ay mula kay Rose ng Baliwag, Bulacan. Tingnan mo nga, bobo ka. Bobo. Sus Mario, patawad po. Okay, at yung mga texter natin, please lang, pakiusap natin, huwag kayong magdaramdam. Pag hindi po namin nabasa lahat ang inyong mga messages, kasi po talagang napakarami. Pero huwag kayong mag-alala, babasahin namin yan sa mga susunod. At hindi po namin ini-edit yan. Okay, so as much as possible, kiss. Keep it short and simple. Okay, tuloy-tuloy na tayo. Samantala, bigyan muna natin ng ilang paalala. Papalit na muna tayo. Hindi muna tayo magpapaalala. Palitan muna, Yes, narito na po ang palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currencies hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kada US dollar po ay may palitang 45 pesos, 0.14 centavos. Japanese yen, 0.37 centavos. UK pound, 70 pesos and 94 centavos. Canadian dollar, pesos and 12 centavos. Australian dollar, 34 pesos and 75 centavos. Real, 12 pesos, 0.03 centavos. Dinar, 119 pesos and 72 centavos. At Euro, 50 pesos and 26 centavos. Ang palitan pong yan ay hatid sa atin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Maraming salamat po. 36 minutos 56 segundos. Makalipas ang alas 6 at dito na natin bibigyan ng ilang paalala mula sa inyong himpilan. Minutos 19 segundos. Makalipas ang alas 6 sa ikalawang bahagdan ng ating Thursday edition. Verbs, pakilala mo na ang ating mga piling panauhin sa ating edisyon ngayon. Yes, kapiling po natin ngayong umaga mga kaibigan, ang Director ng Crops Research Division mula sa PCAR DOST Los Baños, Laguna, si Dr. Jocelyn Eusebio. At ang OIC Director Good morning po, ma'am. At ang OIC Director ng Applied Communication Division ng PCAR DOST Los Baños, Laguna, si Director Marita A. Carlos. Good morning, ma'am. Good morning. Maganda. Ayan, salamat po at napaunlakan nyo na ang paanyaya ng ating Radio Vision at mailarawan nyo at mailatag ninyo dito sa ating palatuntunan kung ano ang mga pangunahing prioridad na isinusulong ng PCAR ngayon yung sinasabi nating centerpiece technology. Doctor? Director? Yes, sir. Sa darating po kasing National Science and Technology Week, ipapakita po namin ang mga napipiling technologies at magkakaroon po ang centerpiece technologies po na ipapakita namin sa NSTW ay mula po sa banana, saging, meron po sa slaughter goat, yun pong halal way of producing goat's meat. Meron po sa coconut, yun pong coconut somatic embryogenesis. Meron po sa mussel or tahong, yung long line technology ng pag-aalaga ng tahong. Kasama rin po so nasabi ko na po ang coconut, banana, meron po sa shrimp, sa rice, yung karajinan po, kung paano po siya nagagamit sa pagpapalaki ng pala. Ang mud crab po, yung alimango. Oo. Pero ano pong special na technology namin ay yung pag-produce po ng soft-shelled crabs. Yung pati yung shell ay nakakain. Okay. So yun po ang mga makikita natin sa centerpiece technologies. Okay, yung binanggit nyo shrimp, isa sa mga centerpiece natin? Yes ano po ito, yung sugpo o yung baname? Yung pong baname, pero ang technology pong ipapakita namin doon ay yung detection po ng
detection po ng sakit ng hipon kasi meron po tayong white spot virus disease. Importante pong sa early on, ma-detect po kung ang ating hipon ay walang sakit. Okay, dito naman sa muscle, yung mga tahong Vibs, are you familiar with that? Okay, masarap. Ito po kasi sa ngayon parang hindi masyadong nabibigyan ng ating mga fisher folks. Yung bang production natin ng mga tahong, talaba, parang pang day-to-day na lang na aktibidad nila na pagkakakitaan. Pero wala tayong long range na adhikain na palawakin, paunlarin sapagkat exportable items po ito, ma'am. That's correct po. Okay. So, isa sa mga isa po yun sa papakita natin. Ano pong mapupulot ng ating mga fisher folks kasi karamihan po, yung pong ginagamit po nila, yung makikita, parang tinutulos po yung parang steak, nag-i-steak po sila sa tubig at doon kumakapit ang tahong. Ang teknolohiya pong i-introduce namin is an innovation po ng technology from New Zealand na long line, yung parang may mahabang rope, 50 meters, doon po nakakabit yung... Wow. Okay, Vibs? Yes, nabanggit din ninyo, ma'am, kanina, ito pong coconuts. Paano nga po ba mas lalaki o mas dadami ang gains natin mula dito sa coconuts? Ayan, si Dr. Jocelyn Joseph yung sasagot niyan. Okay. Sa kadahilanan ako po ay director ng crops, so ang akin lang pong tatalakayin ay yung nasa center piece ng crops, banana, mango, coconut and rice. Yung po kasi yung nasa pavilion. Pero yung po katanungan sa coconut, talaga pong ang problema natin ay yung productivity and then kakulangan ng pananim. So yung technology pong i-feature dyan ay kasalukuyan po, nakakaproduce lang tayo ng mga 46 nuts per tree, pero gusto ho namin pataasin hanggang 150 nuts. Which is possible naman. Which is possible po dahil sa technology na somatic embryogenesis. So magpapadami po sa isang parang tinatawag lang na parte ng halaman, iti-tissue culture na technology, makakaproduce lang po ng isa hanggang at least 150 nuts per tree. So, parang multiplication rate through somatic embryogenesis technology na meron po kami kasalukuyang nakikipag-ugnayan kami sa Mexico kasi nakakaproduce po sila hanggang sa isa lang pong plumil na tinatawag. Basta parati po yan ng tumbong ng coconut na pinapadami. Pa sila hanggang 1:1,000 or 10,000. Tayo lang po ang tinatarget natin at least 1:1,000. So with that, yung technology nyon, malaki po possibility mabilis ang production ng good quality planting materials at ma-address yung productivity as well as massive plantation ng coconut. Dahil ngayon ang coconut industry ay nagre-rehab ng mga plantation dahil sa mga sakit. Sa Calabarzon nga lang po, sa Calabarzon yung kokolisap, yung binagyo sa Leyte, sa Mindanao. So, we have to provide technology how to produce planting materials. Banggitin ninyo itong kokolisap, naging problem po ito ng ating mga farmers. Mayroon po bang technology to prevent it from happening? Kasalukuyan po, marami kaming gagawin pananaliksik, pero yung unang-una po dahil masyadong mataas nung nangyari nung last year, talagang gumamit po ng trunk injection just to reduce the population. Pero ngayon po, meron na po yung paggamit ng kaibigang kulisap, may organico, so natural enemies po, predators, na mga predators at mga parasites, meron na pong pananaliksik. Kaya lang po, ang ginagawa ngayon ay minomonitor po kung kaya ang efficiency nila to sustain yung population na mababa na lang po. Dahil naibaba na nung tayo nagkaroon ng chemical injection, plus nakatulong din naman yung kaunti nung ibang parte sa Glenda. So, ngayon po, ang assessment, nag-ground risk assessment, naka-recover naman. Kaya kailangan lang tuloy-tuloy magpadami ng predators, ng mga kaibigang kulisap, ng mga parasites, at saka mga organikong pang-spray. Plus, siyempre po, management na kailangan din pag may natutuyo na dahil sa kulisap, ipuprune din po. So, dapat yon mga kombinasyon as part ng integrated pest management. So, ginagawa naman po yun ng Philippine Coconut Authority na ang PICARD po yung nagpopondo ng R&D. Sa kasalukuyan po ay magre-release kami ng mga 5, 6, sa mga 35 million for research.
para matuloy pa po at masaliksik. Kung babalik man siya, may ready tayong science-based technology. Okay. Now, Director Jocelyn, Director Maita, nabanggit natin yan tungkol dyan sa coconut. Now, alam ko po na ang PCA is aiming for a 1 million rehabilitation tree planting program. Para mapanumbalik natin ang sigla ng ating industriya ng niyog sa bansa. Dito sa mga bagong saliksik ninyo na mga ikangay makabagong tuklas na siyensya, mapag-iibayo natin ang produksyon ng bawat puno. Ito po bang mga bagong saliksik na ito na ipamahagi na natin dito sa program, ang tree planting, 1 million tree planting ng PCA, para na sa ganun mas sigit na mapag-ibayo ang ating coconut production? Actually po talaga pong sinimulaan ongoing na po. Kaya po ang ginawa po ng Picard ay nag-upgrade din ng mga tissue culture laboratory. Nagbigay po kami ng pondo. Pinalaki po yung mga para madami ang mamultiply na pananim. And then, yung technology po, tinetest na sinimulaan. Though sinabi ko kanina na kumukuha ng technology sa Mexico na hindi pa natutuloy agreement, sinimulaan na po initially dahil meron na po tayong baseline information na ini-improve na po. So, ang PCA station, ang ibang universities, UPLB, ang Bicol University, Philippine Coconut Authority, mga station, we have provided money to upgrade their facilities on tissue culture laboratory para po dumami agad ang pananim. Ayan. Okay, at finally siguro itatanong ko na lamang sa piling panauhing mga dalubhasa from Picard. Ito po bang mga centerpiece natin na ito, ito po ba ang talagang pinaghandaanan ninyo para sa pagbubukas ng ating pakikipagkalakalan dito sa ASEAN Economic Integration na malapit ng buksan ng mga pintuan at bintana? Director. Opo, yan po ang mga natatanging teknolohiya po na gusto namin i-offer. At pero hindi lang po yan. Yun nga lang, yun po ang mga special. But kung pumunta po tayo sa exhibit po namin sa National Science and Technology, marami pong mga iba pang mga teknolohiyang makikita. Imbitado ba kami ni Vivian? Opo. Lahat po ay inaanyayahan. Paghandaan mo na yan sa DOST. July 24 to 28 sa SMX. Dito na lang sa MOA. Yes po. Sa MOA po. Okay. Anong po yan? Bukas para sa lahat. Walang libre. Pwede lahat pong pumasok. Yun ang pinakamaganda sa tenga doon, yung libre. Okay, wala tayong... Yes, Bes. Yes, ma'am, dito po makikita rin po ng ating farmers yung mga nabanggit po ninyong technologies. Yan, yung mga centerpiece nila. Centerpiece technology. Naka-showcase po doon, miski mga banana, dahil ang problema natin doon, sakit na Cavendish sa Mindanao, may mga pananim din pong naka-display doon na meron na tayong na-identify na resistant variety. Good. Na nang pakikipag-ugnayan natin sa even sa Taiwan Agriculture Taiwan Banana Research Institute with Biodiversity. So may na-develop na po na matibay na pananim kontra sa sakit na Fusarium wilt. So naandun din po yun. Ang banana pa naman natin exportable number 1. Exportable. Apakalaki ng kinikitang dollar niya. Billion pesos per year. Yan, ako po. Okay, Verbs! Yes, para sa mga interesadong farmer po dyan sa National Science and Technology Week sa Mall of Asia po, SMX Convention Center, July 24 to 27. Mga kaibigan, nakapanayan po natin ang Director ng Crops Research Division, Picard DOST Los Baños, Laguna, Dr. Jocelyn Eusebio, at ang OIC Director ng Applied Communication Division, Picard DOST Los Baños, Laguna, Director Marita Carlos. Okay, maraming salamat po at pasyalan nyo kami kung libre kayo dito sa Radio Vision. Okay, thank you. Maraming salamat po. Bago ko umalis, birthday pala ng anak ko, si Randy. Happy birthday. Bakit hindi natin handugan na mamaya? Happy Okay. Thank you very much. Vivian and Francis. Okay. So, 51 minutos at 21 segundos makalipas ang alas 6. Verbs! Yes, balikan na natin si Ara Perez para sa karagdagang mga balita. Maraming salamat, Francis at Vivian. Pinagtibay naman ng Department of Interior and Local Government at National Youth Commission ang kasunduan para sa mas malawak na partisipasyon ng mga kabataan sa anumang uri ng kalamidad.
Balitaan mo kami, Dina Pagibitan. Sa nakalipas na taon, sinubok ang maraming Pilipino ng iba't ibang uri ng kalamidad gawa ng kalikasan gaya ng bagyo, lindol, gayon din maging kalamidad gawa ng tao. Mayo ng taon nabatid ang paggalaw ng West Valley Fault kung saan nakasentro sa Metro Manila at ilang kalapit lugar ang magiging pinsala ng pinangangambahang lindol. Kasunod nito, kabi-kabila ang pagsasagawa ng mga paghahanda ng iba't ibang lokal na pamahalaan sa Metro, kasama ang PHIVOLCS at MMDA, habang pinaghahandaan ang malawakang earthquake drill sa July 30. Bukod sa mga kawani ng gobyerno at pribadong kumpanya, mahalaga ring imulat ang mga kabataan sa pinsalang maaaring idulot ng lindol kung ikaw ay hindi handa. Kaya naman isang kasunduan sa pagitan ng Department of Interior and Local Government at National Youth Commission ang nilagdaan para sa mas malawak na partisipasyon ng mga kabataan sa paghahanda ng tinaguriang The Big One. Hindi natin malalaman kung ano ang hamon na magmumula sa kalikasan, pero alam natin na makakapaghanda tayo at napakaganda itong ugnayan na ito na ang ating mga kabataan ay magiging kabahagi na at nasa sentro ng paghahanda laban sa kung anuman ang mga dala ng kalamidad. Paghahanda. Ito ang pinakamainam na solusyon na maaari nating gawin upang hamon ng disasters at higit dito, importante ang pagkakaisa. Hindi man maiiwasan, tsak na mababawasan ng pinsalang dala ng lindol kung bawat isa sa atin ay nakahanda. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan. At yan na po ang aming mga nakalap na balita ngayong Huwebes ng umaga. Balik na tayo sa Radyo ng Bayan Studio. Maraming salamat, Ara Perez. Okay, meron lang tayong ihabol na pagbati rito. Belated happy birthday to Miss Monette Bechtel of Germany. Ba? Wow. Noong nakalipas na July 1. Greetings mula sa kanyang classmate, Boyet Rapsaperwisio Garcia. Okay, belated happy birthday. Bebs? Yes, mga karagdagang text messages lang din. Akala ko matigas si Good morning po, binabati ko si Rian De La Rosa ng happy birthday at si Rodelio Aris na nakikinig po ngayon at De La Rosa family ng Dila, Calaca, Batangas. Mabati Kyle De La Rosa ng Albay, maraming salamat po. Good morning Miss Vibs and Kuya Francis, pakigising lang po ang Nunez family sa Sogod Southern Leyte, especially si Lair. Mula po yan kay Francis Clint ng Mandaue, Cebu City. Whether we like it or not, Vibs, ipasok na natin. Okay. Natin kasama mula sa Pag-asa DOST na si April Enerio. April, magandang umaga. Magandang umaga Pilipinas sa ating mga viewers at listeners. Narito na po ang latest sa ating panahon. Nakaranas ng malalakas na pag-uulan ang ilang bahagi na bansa simula kagabi hanggang kanina madaling araw. Sa mga pag-uulang ito, pinakamaraming rainfall amount ang nai-record sa mga sumusunod na lugar. Ayon sa rainfall data na Pag-asa dito sa may Iba, Zambales, nai-record po ang 50 mm worth of rainfall, 48 mm sa may Cuyo Island, Palawan, at sa may San Jose Occidental, Mindoro, nai-record naman ang 39 worth of rainfall. Dito naman sa Kamaynilaan, nakaranas rin na pag-uulan na nagdulot pa ng pagbabaha sa ilang lugar kanina madaling araw. Ayon sa Pag-asa, yan po ay dulot lamang ng thunderstorms o pagkidlat at pagkulog. Samantala sa latest weather forecast na Pag-asa, halos hindi gumagalaw itong low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Alas 4 na madaling araw, namataan po ang LPA sa layong 560 kilometers silangan po yan ng Legazpi City. Nakapaloob pa rin ang naturang sama na panahon sa umiiral na Intertropical Convergence Zone na nakaka-apekto dito sa may Visayas. Base sa forecast na Pag-asa, ang Visayas, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula at mga probinsya ng Mindoro at Palawan ay makakaranas na maulap na kalangitan na may mahina hanggang katamtamang pag-uulan sa mga susunod na oras. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay tiyak na makakaranas ng thunderstorms. Kaya ating paalala para sa mga papasok ng opisina at eskwelahan, magdala po ng payong bago umalis ng inyong tahanan. Narito naman ang detalye sa mga sama na panahon na sa labas ng ating Area of Responsibility. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Jory Lois, itong bagyong may international name na Chanhong
tropical storm category at inaasahang lalakas pa sa typhoon category sa mga susunod na oras. Mababa naman ang chance nito pumasok ng PAR, ngunit posible nitong higupin ang kalapit nitong low pressure area habang tinatahak po ang direksyon patungong southern Japan. Habang kumikilos ito pa northwest, maaari nitong ma-enhance o mapag-ibayo ang southwest monsoon na siya magdadala ng pag-uulan lalo na sa kanurang bahagi ng Pilipinas. Mula sa Lao PDR, ang ibig sabihin ng Chanho ay isang uri ng puno. Naging una sa ulat panahon, please follow us on Twitter, like us on Facebook at bisitahin ang aming website. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Para sa Radyo Vision, ako po ang inyong weather girl April Enerio, Media ng Bayan. Salamat, April Enerio. 57 minutos na, 17 segundos. Makalipas ang alas 6, may habol lamang tayo rito. Belated happy birthday kay Arvin Arsenal, PTV News Librarian, kahapon din, July 1st. Okay, belated happy birthday. Selly ng Leyte, pagdating sa halalan sa Makati, lang mananalo si BPB na huwag kayong marahas. Radyo ng Bayan, Butuan with Malu Apego. Malu, mayong buntag, konektado. Maayong buntag sa Mang Francis, hindi lang hanggang ng Department of Justice, ang local government Caraga sa ang aabot 245 milyong ginagamay cheque sa pitong lungsod at 50 munisipyo para sa implementasyon ng mga proyekto sa buong rehiyon. Sa programang pagpadayag, showcasing the gains of bottoms-up budgeting na isinigawa nitong Martes ng hapon, aabot sa 181 na projects ang bibili ng nasabing pondo kung saan 101 dito para sa potable water system, 70 para sa disaster risk reduction, 6 sa local access at 4 sa infrastructure. Ang kabang cheque para sa potable water system ay nagkakahalaga ng 121 million pesos, 106 million pesos naman sa disaster risk reduction project, 11.8 million sa local access at 6.7 million sa ibang proyekto tulad ng terminal at public market. Magugunitang itong nagdaang linggo ating naiulat na higit sa 45 milyong pisang pondo mula rin sa bottoms-up budgeting ang naibuhos din sa iba't ibang proyekto dito lamang sa lungsod ng Butuan. Para sa Radyo Vision, DSDN Radyo ng Bayan, Butuan, ito si Malu Pizarro Apego, Media ng Bayan. Okay, thank you very much, Malu Apego, at sa ating Radyo ng Bayan, Borjok, ito na Mario at Radyo ng Bayan, Dugupan with Texas Dupagan, at sa susunod na tayo magpaparating ng inyong mga balita. So, Bets, good morning. Greet ko lang ang Biliran family from Joshua at syempre pa. Oo, nagpapabati rin ng Chuck ang Palaez family mula sa Maslog, Tomas Opus, Southern Leyte. Okay, dito na po mga kaibigan nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Pero po para sa mga katututok lang, maaari po ninyong panoorin ang aming delayed telecast na replay mamayang alas 12 ng tanghali sa IBC Channel 13 at PTV Channel 4. Nakasama po natin sina Ara Perez at Julius de Samburon. Ako po ang inyong lingkod, Vivian Guda. At ang inyong kagapay, Francis Cancino, sa ngalan ng Radyo Vision Family, nag-iwan na isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a nice Thursday ahead of us. God bless until tomorrow. Maraming salamat po.